Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao, good morning Philippines, and good morning world. Isang napakagandang umaga po sa bawat isa sa atin at purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa buhay po natin. Good morning po sa lahat ng manonood sa programang ito sa aking channel Lilibeth Ogang. Purihin ang Panginoon. Gusto kong mag-share po ng salita ng Diyos. By the way, gusto ko munang i-introduce ang sarili ko. Ay ang Pastora Lilibeth Ogang. Nandito po ako nakatira sa Lapu-Lapu. Husband, si Bishop Marshall D. Ogang Jr. At meron po akong 4 na anak. Nandito po kami sa Lapu-Lapu, nagpa-pastor sa church under the ministry of Asian Hopeful Gospel Ministry. And the name of our church is Christian Family Church dito sa Gunoob. So, yun po. God bless everyone. And gusto ko mag-share sa bawat isa sa atin. Ang sabi po rito sa John chapter 14 verse 1, ang sabi niyang ng salita ng Lord, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me." Mag-pray po tayo. Panginoon, ini-entrust ko po sa iyo ang aming pakikinig na iyong mga salita. I-bless niyo po ang iyong mga salita sa umagang ito at pagpalain niyo po ang lahat ng manunood sa programang ito, Panginoon. At Lord, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mag-touch sa bawat isa. Maraming salamat sa iyo, dakilang Ama. We bless your name in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So again po, gusto kong basahin. John 14:1, ang sabi rito, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me." So gusto ko pong ibahagi sa bawat isa ang patungkol sa huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Amen. Kung tingnan po natin sa panahon ngayon, ang mga tao po puno po ng kagulumihanan sa buhay, lalo na po sa panahong ito na mayroong digmaan na nangyayari po sa ibang bansa at mayroong pong maringgan natin na different news po na magsasabi baka mangyayari na po ang Third World War. So po, ang mga tao po ay natatakot, no? Sa klase-klaseng mga balita, at natatakot sila. Anong mangyari? Paano ang future ng mga anak ko? Doon sa may mga anak, yung mga single people, paano na, no? Paano na ang buhay? No? Ang mga tao ngayon na puno ng takot po. Paano tayo maapektuhan? Like, nung nagkaroon ng giyera po sa, anong lugar na yun? Sa Ukraine, doon nag-start na tumaas ang gasolina po. Yun, naapektuhan po tayo. Itong giyerang ito, ano na naman ang mangyayari? Whether we like it or not, maapektuhan. Anong mangyayari po? Kahit nandito tayo sa bansang Pilipinas, sabi, malayo lang naman tayo. Pero tingnan natin, ang layo natin noon, pero we are affected pagdating sa langis po. So, yun, ang tao na puno ng takot, ang mga tao ngayon nagugulumihanan. Pero purihin po ang Panginoon dahil ang salita ng Diyos nagbigay po ng pag-asa sa atin. Na ang sabi ng salita ng Diyos, "Do not let your heart be troubled." Amen. Huwag magulumihanan ang ating mga puso, kundi manalig tayo sa Diyos, ang sabi ng Panginoon. Amen. So, yun po, kahit na napuno tayo ng takot, huwag tayong mawala ng pag-asa. Mayroon pong Diyos na pwede nating lapitan. Whether, ang sabi na, hindi man ako ganito, iba man yung aking pananampalataya, come on. Pwede tayong pumikit, pwede tayong tumawag sa Panginoon. Dahil ang ating pagtawag sa Lord, hindi ito nakatatak sa ating mga denominations, hindi po ito nakatatak sa anumang relihiyon natin. Ang Lord po, pag tumawag tayo, kahit anuman yung ating kinalalagyan, pakikinggan po natin. Tingnan natin po yung nangyari kay Hagar, kay Ismael. Yung nangyari sa kanila, 'di ba? Pinaalis sila ni Abraham na utos ni Sarah dahil sa si Hagar at saka si Ismael, hindi sila po yung promisa ng Panginoon na makatanggap po ng promise ng Panginoon, yung covenant, yung blessing ng Lord na para kay Isaac. So anong ginawa? Pinaalis sila. Nung naandun na sila sa wilderness, sa ilang po, nangyari na wala ng tubig. No, si Hagar hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya naghanap si Hagar at nung umiyak si Ismael, no, narinig ng Panginoon yung iyak ni Ismael. Kaya anong ginawa? Tumugon ang Lord.
Inabot ng Lord si Ismael. Tinugo ng Lord ang kanilang mapangangailangan. Binigyan ng Lord at gi-bless, even He blessed Ismael. So ganun po yun, no? Try to close your eyes. Ano man ang situation po natin. Sabihin, makasasala ako, marami akong kasalanan, I'm not worthy. Sino bang tao na walang kasalanan? Kahit sinong bishop, mayroon po yung pagkakamali. Lahat po tayo, sabi ng Lord, there is none righteous, no not one, in Romans chapter 3 verse 10. And in Romans 6:23, ang sabi doon, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo nagkakasala po, no? Romans 3:23, no? For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So lahat po tayo nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Pero nung tumawag tayo na mataimtim na tawag kay Lord, di po ba tinugon tayo ng Panginoon? Kaya mga kapatid, mga precious people out there, amen. Kahit nang gaano karumi yung ating ginawang kasalanan, once we close our eyes and try to be sincere, no? Magiging sincero tayo na tumawag kay Lord, tutugunin po tayo ng Panginoon. Kaya itong John 14:1, kapatid, ito'y para sa iyo ito. Na ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Ye believe in God and believe also in me. Sabi ni Jesus Christ. Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tutugunin ka ng ating Panginoon. Kaya kapatid, may pag-asa sa buhay. Don't lose your hope. Just come to Jesus. Dahil si Lord ang pag-asa ng buhay ng tao. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Lord, abutin niyo po ang bawat isa na naandun sa kanilang, saan man sila ngayon naroroon, Panginoon. Pakaabutin niyo po sila, Panginoon. Abutin mo ang kanilang mapangangailangan. I-comfort niyo po, Panginoon, ang nalulumbay nilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, dakilang Ama. We bless your name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. That's all I can share this morning. I hope na nagbigay ito ng pag-asa sa buhay at tumawa ka, ngumiti ka, smile because life is beautiful po. Bye-bye po.